Ito ang kasaysayan ng isa sa pinakamayaman at pinakamagandang artista sa Pilipinas. Totoo bang nagkaroon sila ng relasyon ni Bong Revilla? Paano sila nahuli ni Lani Mercado? Naging sila din ba ni Aga Mulak? At totoo bang nahuli sila ng kanyang boyfriend na magkasama sa isang sasakyan? Ano ang ginagawa nila doon? Inagaw nga ba niya sa kanyang pamangkin ang nobyo nitong si Atong Ang? Totoo bang naging karelasyon din ni Atong Ang si Claudine Barreto? Totoo bang kasama siya sa Brunayuki scandal? Binabayaran nga ba sila ng 250,000 kada linggo para sa kanilang serbisyo? Sino-sino ang mga sikat na aktor at mayayamang politiko ang kanyang nakaugnayan? Bakit hindi pa rin siya pinakakasalan ng kanyang partner ng 30 years? At saan galing ang kanyang bilyong-bilyong kayamanan? Kilalanin natin si Gretchen Barreto. Tara alamin natin sa history. Disclaimer, lahat ng aming babanggitin sa video na ito ay mapapanood at mababasa din sa iba't ibang online sites at articles. Panimula at pagpasok sa showbiz. Si Gretchen Castelo Barreto ay ipinanganak sa Manila noong ika-6 ng Marso 1970. Ikalima siya sa 7 anak nila Estrella Inday Castelo Barreto, tubong Iloilo, matapang at magaling magsalita, at Miguel Alvir Barreto, tubong San Felipe, Zambales, tahimik at banayad ang asal. Dating nagtrabaho sa isang hotel bago nagsilbi bilang board member ng Subic Bay Metropolitan Authority. Bata pa lamang si Gretchen ay mahilig na siyang magpatugtog ng musika sa kanilang bahay at manood ng teleserye gaya ng Flor de Liza at Annalisa, kung saan sa tingin niya ay nahubog ang kanyang hilig at talento sa musika at pag-arte. Sa edad na 12 ay naging modelo si Gretchen para sa clothing line na Made in Heaven para sa Cinderella, isa sa mga nangungunang fashion retailer sa Pilipinas, kung saan makakabili ng mga sikat na fashion brands at top local brands sa Pilipinas. Ang prominenteng talent scout na si Mother Lily ang nakadiscover kay Gretchen nang makita niya ang mga print ad nito sa kanyang pagmamodelo. Ang pagpasok ni Gretchen sa showbiz ay magiging simula ng pagpasok ng mga Barreto sa industriya. Dalawa sa nakababata niyang kapatid na sina Marjorie at Claudine ay susunod sa kanyang yapak ni Marjorie. Taong 1984, sa edad na 14 ay nakita ng film director na si Joey Gosing Fiao sa isang advertisement si Gretchen. Ayon sa interview ng Metro Magazine na inilabas noong 2002, ikinuwento ni Direk Joey na matapos makita ang advertisement ay tinawagan niya ang ina nito upang alokin si Gretchen ng oportunidad upang makapasok sa showbiz. Aniya ay agad naman daw itong pumayag pero may kondisyon na presyo. Mas mataas daw ito kaysa sa kadalasang ino-offer para sa mga baguhan. Ipinakilala si Gretchen bilang bagong Regal baby ng Regal Films. Una siyang lumabas sa pelikulang 14 Going Steady, kung saan kasama niya ang mga aktres na sina Janice de Belen at Nadia Montenegro. Gaya ng iba pang mga artista noong panahong iyon na full package sa ganda ng mukha at boses ay kumakanta din si Gretchen. Ang unang niyang single ay pinamagatang Going Steady na ginamit bilang official theme song para sa pelikula. Umikat naman ng chismis na nagkaroon di umano ng pagtatalo sina Gretchen at Janice tungkol sa kung sino ang kakanta ng theme song. Pero pinili si Gretchen para mag-record ng kanta at binigyan naman ng screen time si Janice de Belen na sumasayaw sa kanta. Matapos ang kanyang acting debut ay nagsunod-sunod na ang paglabas ni Gretchen sa iba pang mga pelikula gaya ng Miguelito, Ang Batang Rebelde, Mga Kwento ni Lola Basyang at Goat Buster noong 1985. When I Fall in Love, I Love You Mama, I Love You Papa, Paalam, Bukas ang Kasal Ko noong 1986 at halos sa isang taon ay lumalabas si Gretchen sa 3 hanggang 4 na pelikula hanggang 1987. Kaya naman, kahit ipinagkilala siya bilang isang singer-actress, ay hindi siya nagkaroon ng pagkakataong makapag-record ng studio album dahil sa dami ng pelikulang nakapila para sa kanya. Hindi nagtagal ay huminto siya sa high school upang mag-focus sa kanyang karera sa showbiz. Bukod sa mga pelikula, ay lumabas din siya sa mga TV shows at nagkaroon ng ilang commercials at endorsements. Taong 1988, sa Seiko Films, sa ilalim ni Robbie Tan. Pagdating ng 1989, mula sa imahe ng teeny bopper, ay naging sexy star na si Gretchen at lumabas sa ilang softcore na pelikula, gaya ng Ang Lihim ng Golden Buddha, Ipaglalaban Ko, Tukso, Layuan Mo Ako, Bago Matapos ang Lahat, at
paminsan-minsan. Taong 1992 ay bumalik si Gretchen sa kanyang home studio na Regal Films, kung saan lumabas siya sa ilan sa kanyang pinakamalaking pelikula gaya ng Bakit Ako Mahihiya at Kailangan Kita, kung saan katambal niya si Gabby Concepcion. Taong 1994 ay sinubukan ni Gretchen ang hosting. Una siyang sumabak sa late night talk show na Show and Tell, kasama ang batikang host na si Boy Abunda. Sa parehong taon ay tinapos niya ang kanyang kontrata sa Seiko Films upang gawing mas wholesome muli ang kanyang image sa publiko. Pero panandalian lamang ang kanyang pag-host. Hindi niya inaamin sa media, pero paunti-unti nang nakikita ang paglaki ng kanyang tiyan na tila may dinadalang sanggol. Brunayuki Scandal. Agosto ng taong iyon ay napasama si Gretchen at ilang pang mga aktres, singer, model at beauty queen gaya na Rufa Gutierrez, Vivian Velez, Lea Orosa, Aurora Sevilla, Sheila Israel, Rachel Lobanco, Techi Agbayani, Maritoni Fernandez at Cristina Gonzalez bilang mga biktima ng tinatawag na Brunei Beauties o mas kilala bilang Brunayuki Scandal. Ito di umano ay isang illegal recruitment ng mga Pilipina bilang patuto at entertainers sa Brunei. Iniuugnay dito ang kapatid ni Sultan Hassan al-Bolkiah na si Prince Jeffrey bilang may kaugnayan sa iskandalo. Sinasabing sumasahod ng nasa 250,000 kada linggo ang mga ito at pinatitira sa mararangyang hotel at kabahayan. Pumutok ito matapos na umabot ang investigasyon sa Senado sa pangunguna ni Senator Ernesto Maceda. Ang aktres na si Rosana Roses ay walang takot na inamin na dati siyang naging tagapalakpak habang naglalaro ng tennis si Prince Jeffrey at mga bisita nitong lalaki. Nasaksihan din niya ang pangungutya sa isa pang sexy star nang ilarawan ito ng isang bisita ng prinsipe bilang may katawan ng babae pero may mukha ng lalaki. Sa huli ay walang nangyari sa kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya at inilarawan bilang isang Senate affair lamang upang mapangalagaan ang relasyon ng Brunei at Pilipinas. Pero ang iskandalong ito at iba pang kaso kagaya nito ay nagbukas ng pintuan para sa isang batas na kalaunan ay pinagtibay laban sa trafficking ng mga tao, lalo na ng mga kababaihan at mga bata. Ang Republic Act 9208 o ang Anti-Trafficking in Persons Act of 2003. Mga nakarelasyon at ang kaakibat nitong kontrobersya. Number 1, Joey Loizaga. Si Joey Loizaga ay isang kilalang basketball player noong 80s. Anak siya ng basketball legend na si Kaloy Loizaga. Nagkakilala sila ni Gretchen nang mag-muse ito sa basketball team nila Joey. Kasikatan noon ni Gretchen sa paggawa ng ST Films pero suportado naman daw ni Joey ang kanyang career. Hindi nagtagal ay nagsama sila sa iisang bubong sa Blue Ridge Subdivision sa Quezon City. Ilang taon lamang ang lumipas ay napabalita ang hospital si Gretchen dahil sa interview ay iyak daw na iyak si Gretchen dahil naghiwalay sila ni Joey dahil sa sobrang pagsiselos nito sa leading man ni Gretchen na si Aga Mulak. Number 2, Aga Mulak. Unang nalink si Aga kay Gretchen nang magsama ang dalawa sa pelikulang Miguelito, Batang Rebelde noong 1985. Pero noong panahong ito ay in love si Aga kay Janice de Belen kung saan mayroon siyang isang anak. Nadawit si Aga sa hiwalayang Gretchen at Joey Loizaga matapos siyang pagselosan nito dahil nakita umuno sila na magkasama sa iisang kotse. Noong araw na iyon ay magkasama ang dalawa upang magpa-interview kay Inday Badiday sa palabas nitong Eye to Eye upang sabihing magkaibigan lamang sila. Number 3, Richard Gomez. Taong 1992 na ilink si Richard Gomez kay Gretchen matapos na magsama sila sa pelikulang Lumayo Ka Man Sa Akin. Nadagdagan pa ang haka-haka dahil madalas daw makitang tumatambay si Gretchen sa set ng sitcom na Palibasa Lalaki na kinabibilangan ni Richard. Si Richard mismo ang tumanggi na mayroong namumuong romantikong relasyon sa kanila ni Gretchen dahil nobya niya noon si Patricia Borromeo. Number 4, Bong Revilla. Taong 1992 din nailing si Gretchen kay Bong sa shooting pa lamang ng kanilang pelikulang Ako Ang Katarungan, Lieutenant Napoleon M. Guevara. Nagkaroon sila ng romantikong relasyon na tumagal ng 4 na buwan. Ayon sa isang article mula sa Abante, tumigil lamang daw si Gretchen nang may makiusap sa kanyang itigil na ang affair niya kay Bong. At si Bong naman ay pinili ang kanyang pamilya. Noong panahong ito ay kasal na sila ni Lani Mercado
abogado at may 3 anak. Lumipas ang ilang taon ay humingi na daw ng paumanhin si Gretchen kay Lani dahil tanggap daw niya na siya ay nagkamali. Taong 2005, gagawa sana muli ng pelikula sina Bong at Gretchen na Kapag Tumibok ang Puso, not once but twice. Pero nag-text brigade daw si Lani kung mapagkakatiwalaan pa si Gretchen kay Bong. Kaya naman ay nag-back out na lamang si Gretchen dito. Pero nagkaroon ng panandaliang gulo sa media nang magsalita si Gretchen dahil nainsulto siya sa sinabi ni Lani na I hope that she will have a marriage with Tony. Iba ang naging interpretasyon dito ni Gretchen at tingin niya ay pinatatamaan siya ni Lani. Nakapagbitiw siya ng salita na wedding ang mayroon sila ni Bong at hindi marriage. At she feels sorry daw for Lani dahil hindi ito secure kay Bong. Nakisawsaw na din sa gulo ang talent manager ni Bong na si Lolit Solis habang si Bong na mismo ang nakiusap sa mga channels na itigil na ang pag-ere ng away sa pagitan ng kanyang asawa at ni Gretchen. Number 5, Antonio Tony Boy Cojuangco. Si Tony Boy ay mula sa mayamang angka ng mga Cojuangco. Ang angka na sinasabing nanggaling ang yaman mula kay Antonio Luna. Iniwan daw kasi nito sa kanyang minamahal na si Isidra Cojuangco ang mga ginto at pilak na gagamitin niya bilang panuweldo sa kanyang mga tauhan at kapital para sa isang revolusyonaryong itatayo niya sa Tarlac. Ngunit ipinapatay si Antonio Luna at naglaho na rin kung ano nga ba ang nangyari sa kayamanan. Taong 1993 dumalo sa isang birthday party si Gretchen na nooy 23 years old lamang at nasa kasagsagan ng kanyang kasikatan bilang artista nang formal siyang ipakilala ng birthday celebrant kay Tony Boy na nooy 42 years old na. Panandalian lamang silang nag-usap at busy daw noon si Gretchen na mag-PR sa mga showbiz at advertising friends niya. Pero na-love at first sight si Tony sa kanya. Kaya naman mula noon ay gumagawa na ito ng paraan upang magkaroon sila ng komunikasyon ni Gretchen. Itinuloy ni Tony Boy ang panunuyo kay Gretchen na noong umpisa ay hindi interesado dahil maganda ang kanyang career at dahil na din sa laki ng agwat ng kanilang edad na 19 years ang pagitan. Pero di katagalan ay naramdaman niya ang pagmamahal, atensyon at pangangalaga ni Tony Boy sa kanya. Sa panahong ito ay mayroon ng asawa si Tony Boy, ang equestrian na si Denise Yabut. Sa taong ito din sila naghiwalay pero hindi pa naipapaanak ang kanilang kasal. Dagdag pa dito, sinasabing hindi daw tanggap ng pamilya Cojuangco si Gretchen na mapabilang ito sa kanilang angkan, lalo na at nagkaroon siya ng alitan sa ina ni Tony Boy. Taong 1994, mabilis na nagbunga ang kanilang pag-iibigan. Habang nag-host sa kanyang talk show na Show and Tell sa GMA, ay nahahalata na ng mga tao ang baby bump ni Gretchen. Pero tikom ang bibig nito at panay-iwas sa media hanggang sa dumala siya sa press conference ng pelikula nila ni Raymart Santiago na pinamagatang Ikaw Lamang, Wala Nang Iba. Umiyak si Gretchen at sinabing huling movie niya na ito dahil titigil na siya sa showbiz at mas halata na din noon ang kanyang baby bump. Pero hindi pa rin siya nagkokomento ukol dito. Abril sa sumunod na taon ay pinanganak ni Gretchen ang nag-iisa nilang anak na si Dominic Cojuangco. Number 6, John Estrada. Taong 2007, kumalat ang isang larawan ni Gretchen na inaakbayan at kahalikan ang aktor na si John Estrada habang nasa birthday party sila sa bahay ni Rufa May. Ikinagulat ito ng lahat dahil nagsasama na noon si Gretchen at partner niyang si Tony Boy habang si John naman ay nobya ang ngayon misis na niyang si Priscilla Mireles. Umami naman si Gretchen na siya nga ang nasa larawan sa pamamagitan ng kanyang talent manager na si Boy Abunda. Ang talent manager naman ni John Estrada na si Douglas Quijano ay sinabing baka lasing lang silang dalawa. Si John naman ay naglabas ng kanyang opisyal na pahayag. Humihingi siya ng tawad kay Gretchen, sa kanyang pamilya at sa lahat ng nasaktan sa kumalat na larawan. Sa kanyang cellphone nang galing ang larawan at wala umuno siyang pinahintulutan na maglabas nito. Matagal na daw silang magkaibigan ni Gretchen. Ang kiss ay nagsimula at natapos sa party pero wala daw itong mali siya dahil kung mayroon ay hindi daw nila ito gagawin sa harap ng iba pang mga tao. Sa larawan ay makikitang hindi lamang sila ang nasa lugar na iyon. Ilang linggo ang lumipas bago nagsalita si Gretchen. Nagkaroon kasi ng health scare si Tony at sumailalim sa maselang operasyon sa Manila Doctors Hospital at sa Amerika. Aniya ay nagawa naman daw siyang unawain at mahalin pa rin ni Tony at ng kanyang anak na si Dominic. Number 7,
Rodolfo Dodi Puno. Ang isang taon nang matapos, ang intriga ng kiss scandal ni Gretchen at John ay lumabas naman na mayroon ng bagong nobyo si Gretchen sa katauhan ni Rodolfo Dodi Puno na siyang Executive Director ng Road Board ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Sinasabing 6 na buwan silang nagkarelasyon at nakikitang nagde-date at naghahalikan sa publiko at inalok pa ng kasal ni Puno si Gretchen, isang bagay na matagal nang pinapangarap nila Greta dahil sa kanyang partner na si Tony ay hindi pa annulled ang kasal sa kanyang asawang si Denise Yabut. Pero ayon sa mga kaibigan ni Puno ay hindi na daw ito bago at may ilang babae na daw itong pinangakuan din ng kasal gaya nila Vicky Garcia na isang commercial model at Alma Concepcion na isang beauty queen at actress. Ayon naman sa isang malapit na kaibigan ni Puno, sinabi daw nitong iba na ito. Si Gretchen daw yung tipo ng babaeng nanaisin mong makasama sa buhay. Ayon sa isang hindi kumpirmadong source, ay nagbigay na di umano ng ultimatum si Tony kay Gretchen na maaari siyang umalis kung gusto niya pero ang kanilang anak ay mananatili sa bahay ni Tony. Pero ayon naman sa isa pa, ay narinig umano ni Tony ang balita sa ugnayan ni Gretchen at Puno mula sa kanyang kapatid. Pero sinabi lamang daw nitong, let's just wait for her to get over it. Number 8. Atong Ang. Matagal nang naiuugnay sina Gretchen at Atong Ang sa isa't isa pero lalo pa itong sumiklab nang kumalat ang larawan nilang magka-holding hands habang natutulog sa eroplano. Lalo pa at magkaroon ng pisikalan sa pagitan nila Gretchen, Marjorie at pamangkin nilang si Nicole sa harap mismo ni Nooy Pangulong Duterte noong Oktubre 2019 na nakikiramay lamang sa lamay ng kanilang yumaong ama. Oktubre 16, 2019 na unang dumating sa lamay si Pangulong Duterte at sumunod naman sina Gretchen kasama si Atong Ang. Dito daw sinubukan ng Pangulo na pag-ayusin ang magkapatid na si Gretchen at Marjorie. Pinagkakamay niya ang dalawa ngunit tumanggi si Marjorie. Maya-maya lamang ay nagkaroon na ng pisikalang away sa pagitan nila Gretchen, Marjorie at pamangkin nilang si Nicole na ikinagulat ng Pangulo at ng iba pang nakikiramay. Kinailangan pang pigilan ng Presidential Guards ang nagkagulong magkakamag-anak. Ayon kay Senator Bongo, nakasama noon ni Pangulong Duterte sa lamay ay na-shock daw sila sa kanilang nakita. Parang shooting ng pelikula. Maya-maya pa ay nakita si Marjorie sa isang gilid na humihingi ng paumanhin sa Pangulo. Kinabukasan ay dinala sa ospital ang bunso nilang kapatid na si Claudine dahil nakakaramdam ito ng pagkahilo matapos umunong magkaroon ng away sa pagitan naman nila ni Marjorie. Ayon sa lumabas na reports ay nagkaroon ng tensyon sa pagitan ni Gretchen at Marjorie nang lumapit si Nicole at sinubukang sampalin si Gretchen pero napigilan niya ito kaya naman bilang ganti ay sinabunutan niya si Nicole. Ayon naman kay Nicole ay inatake daw ni Gretchen ang kanyang tita Marjorie kaya binuhat niya si Gretchen papunta sa kabilang dulo. Pero nang papalayo na siya ay sinabunutan daw siya ni Gretchen at pinagsisisi pa. Ayon naman kay Marjorie ay inagaw daw ni Gretchen ang nobyo ni Nicole ng 5 taon na si Atong Ang. Ayon naman kay Gretchen ay si Nicole ang unang umagaw kay Atong mula sa kanyang tita Claudine. Sa pahayag naman ni Atong ukol sa away ng mga Barreto ay sinabi niyang walang agawan na nangyari dahil hindi naman daw sila ni Gretchen. Hindi naman niya itinanggi o inamin na naging nobya niya si Nicole. Ang sinabi lang niya ay basta sinabi niyang naging boyfriend niya ako at hindi ako pwedeng magsalita ng oo sa kahindi. Ang ina daw ni Nicole ang nagtrabaho sa kanya. At si Nicole naman ay pinag-aral niya at naging taga-asikaso ng kanyang mga flight at schedule. Si Claudine naman ay hindi daw niya naging nobya. Sa kumalat na larawan naman nila ni Gretchen ay ipinaliwanag ni Atong na kaya sila magkasama ay rules sa family ni Tony at Gretchen na sabay-sabay silang magta-travel pero magkakahiwalay na eroplano ang sasakyan dahil kung sakaling may mangyaring disgrasya ay may maiiwan sa nag-iisa nilang anak. Business partner daw niya si Gretchen sa casino at sabong at ang partner nitong si Tony ay kasosyo niya din sa casino at Okada. Close daw ang kanilang pamilya at madalas na magkakasamang kumakain sa labas kasama ang kanilang mga partner. Parang kapatid daw ang tingin niya kay Gretchen at noong makuhaan sila ng litrato, sabi niya ay antok na daw siya noon habang si Gretchen ay kwento ng kwento. Kaya hinawakan daw niya ang kamay nito at sinabing matutulog muna siya. Pahayag naman ni Gretchen, unaware daw siya na napaliyad siya masyado pero klaro naman daw na natutulog siya.
Wala daw masama sa larawan dahil nakadamit naman daw sila at hindi nakahubad. Number 9. Ricky Yabot. Ika-10 ng Pebrero 2008, kumalat ang balitang nakita ang nakainom na si Gretchen, nakahalikan si Ricky Yabot, ang brother-in-law ng kanyang partner na si Tony Boy. Kapatid ni Denise Yabot, ang legal na asawa ni Tony Boy. Nangyari ito sa Nuvo, isang upscale restaurant sa may Greenbelt, Makati City. Noong araw na iyon ay kadate daw ni Ricky Yabot si Rachel Ann Wolf, isang singer. Ayon sa isang article, nang panandaliang umalis si Rachel Ann ay lumapit daw at mukhang may tama na ng alak si Gretchen kay Ricky at naglambing daw ito. Hinawakan ang mukha at kamay ni Ricky bago hinalikan. At si Ricky naman, gumanti din. Ilang mga saksi na socialites at kaibigan ni Sita Revilla Yabot ang nagsabi sa kanya ng balita. Yaman ni Gretchen. Nobyembre ng taong 2024 na iulat na isa ng bilyonaryo si Gretchen. Ayon sa report ay 2.6 billion pesos na ang net worth ni Gretchen bilang richest celebrity. Mayroon siyang 5 mansyon sa loob ng pinakamayaman ng mga subdivision sa bansa. Siya ang may pinakamaraming koleksyon ng mamahaling alahas at signature bags sa Pilipinas. Parte ng kanyang kinikita noong mag-pandemic sa bansa ay mula sa online sabong kung saan business partner niya si Atong Ang. Hanggang dito lang, kayo anong masasabi nyo sa kasaysayan ni Gretchen Barreto? I-comment lamang ang inyong opinion sa ibaba. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.